Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi po muli sa inyo. Ang isa pang pangitain sa Apokalipsis na nakita ni Apostol Juan ay ang mabangis na hayop na may 10 sungay at 7 ulo. Basahin natin ang buong paglalarawan ni Juan sa hayop na ito. Sa Apokalipsis 13, talatang 1 at 2 ay ganito ang mababasa natin. At tumayo ito sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang mabangis na hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo, at sa mga sungay nito ay may 10 diadema, pero sa mga ulo nito ay may mga pangalang mapamusong. Ang mabangis na hayop na nakita ko ay tulad ng leopardo, pero ang mga paa nito ay gaya ng oso, at ang bibig nito ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay ng dragon sa hayop ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang trono at malaking awtoridad. Bueno, sino o ano ba ang isinasagisag ng mabangis na hayop na ito, o wild beast sa Ingles? Mga 2,500 taon na ang nakaraan, ang propeta ng Diyos na si Daniel ay nakakita rin sa pangitain ng 4 na hayop na umaahon sa dagat. Ang una ay katulad ng isang leon. Ang pangalawa naman ay katulad ng isang oso. At ang ikatlo ay katulad ng isang leopardo. At ang pang-4 na hayop ay nakakakilabot ang hitsura. Ito ay mayroon ding 10 sungay at napakalakas nito. Pakibasa niyo na lang sa aklat ng Daniel, Kabanatang 7, talatang 2 hanggang 8, ang detalye tungkol sa mga hayop na ito sa inyong mga Biblia. Kapansin-pansin ang pagkakatulad nito sa mabangis na hayop na nakita ni Apostol Juan sa kanyang pangitain noong 96 CE. Ang mabangis na hayop na iyon ay may mga katangian din ng isang leon, isang oso, at isang leopardo. At ito ay may 10 sungay din. Kanino ba muna lumalarawan ang mga hayop sa pangitain ng propetang si Daniel? Basahin natin sa Daniel 7, talatang 17. Ganito ang sabi. Ang 4 na dambuhalang hayop na ito ay 4 na hari na tatayo mula sa lupa. Kaya malinaw na ang 4 na hayop sa pangitain ni Daniel
ay kumakatawan sa mga hari o politikal na mga tagapamahala sa lupa. Sa kabanatang 8 ng Aklat ng Daniel, ay may nakita pa siyang isang barakong tupa na may 2 sungay na pinabagsak ng kambing na may isang malaking sungay. Ipinaliwanag sa kanya ng anghel na si Gabriel ang kahulugan nito. Ang barakong tupa ay kumakatawan sa mga hari ng Media at Persia. At ang mabalahibong kambing na lalaki ay kumakatawan sa hari ng Gresya. Sinabi pa ni Gabriel na ang malaking sungay ng kambing ay mababali at papalitan ng 4 na sungay. Ito ay nangyari pagkaraan ng 200 taon pamula ng isulat ni Daniel. Nang mamatay si Alexandrong Dakila o Alexander the Great at ang kanyang kaharian ay pinaghati-hatian ng kanyang 4 na general na sila Ptolemy I, Seleucus I, Lysimachus at Cassander. Pakibasa nyo na lang ang Daniel 8, talatang 3 hanggang 8, at Daniel 8, talatang 20 hanggang 25 sa inyong mga Biblia para sa mga detalye ng pangyayari. Kaya ang mga hayop na nakita ni Daniel sa pangitain ay lumalarawan sa mga hari at sa kanilang bansang pinamumunuan o pinamamahalaan. Bueno, sa ngayon ay may mga bansang gumagamit din ng larawan ng hayop bilang simbolo ng kanilang bansa o kaharian. Halimbawa, nariyan ang leon ng Great Britain, ang agila ng United States of America, at ang dragon ng bansang China. Kaya, nakapagtataka ba na ang Biblia ay gumamit ng mga hayop bilang simbolo ng mga kaharian o pamahalaan? Hindi nga. Malinaw na ang mabangis na hayop na may 10 sungay at 7 ulo ay angkop na lumalarawan din sa mga kaharian o pamahalaan na ginagamit ni Satanas para supilin at kontrolin ang sangkatauhan. Ang 7 ulo ng mabangis na hayop na ito ay kumakatawan sa 7 kapangyarihang pandaigdig o world power na nangingibabaw sa mundo sa iba't ibang panahon. Ang 7 ulo ng hayop ay tumutukoy sa una, sa Ehipto, pangalawa, Assyria, Babylonia, ang tambalang kapangyarihan o dual power na Medo at Persia. Ang ika-6 na kaharian ay ang Roma
na world power noong narito si Jesus sa lupa. Ang ikapitong ulo o pamahalaan na umiiral ngayon bilang world power ay ang tambalan o dual power na Great Britain at United States. Sinabi rin sa talata na ang 10 sungay ng hayop ay may diadema o may mga korona. Ito ay nagpapatunay din na sila ay mga hari at may kapangyarihan sa buong lupa. Beno, kanino ba galing ang kapangyarihan o awtoridad ng mabangis na hayop? Sa bandang ibaba ng talatang 2 ng kabanatang 13 ng Apokalipsis ay ganito ang sabi, "At ibinigay ng dragon sa hayop ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang trono at malaking awtoridad." Ang malaking dragon na nagbigay ng kapangyarihan sa mabangis na hayop ay si Satanas na Diablo ayon sa Apokalipsis 12, talatang 9. Kaya malinaw na ang nagbigay ng kapangyarihan at awtoridad sa mga kaharian o pamahalaan sa lupa ay walang iba kundi si Satanas. Sinabi rin sa unang Juan 5:19 na ang buong mundo ay nasa kapangyarihan ng isa na masama. Basahin natin. Ganito ang sabi. Alam natin na tayo ay nagmula sa Diyos, pero ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. Kaya ayon sa Biblia, si Satanas talaga ang kumukontrol sa buong mundo. Kasama na ang mga kaharian o pamahalaan ng tao. Bueno, ayon sa paliwanag ng Biblia, malinaw kung sino o ano ang inilalarawan ng mabangis na hayop o wild beast na may 10 sungay at 7 ulo na nasa aklat ng Apokalipsis. Ito ay mga kaharian o pamahalaan na nangingibabaw o nangibabaw sa buong lupa o naging world power sa iba't ibang panahon. Sa ngayon ay nabubuhay tayo sa ikapitong world power, ang tambalang British America. Ang ikapitong ulo ng hayop. Kaya ito ay isa pang palatandaan na napakalapit na ng Armageddon, ang digmaan ng Diyos at mga kaharian ng tao. Kasama na ang mga taong sumusuporta rito. Pakibasa niyo na lang ang Apokalipsis, kabanatang 16, talatang 16 hanggang 21 sa inyong mga Biblia. Ito po muli
si Ka Jesus. Maraming salamat.